Magandang araw po sa nakakanood. Ang video na ito, ako nga po pala si Aaron S. J. Ruiz. Ang topic na for our devotion ngayong araw na ito ay pumapatungkol kay Haring Jehowas, ng bayan ng Israel. So nandito pa rin tayo sa Northern Kingdom na kung saan ito ay pumapatungkol sa mga lahi or mga servants ng mga naunang hari mula kay Jeroboam hanggang sa hari na tatalakayin natin ngayong araw. So mabasa natin ang ating devotion sa 2 Kings chapter 13 verse 14 hanggang sa mga sumusunod talata. Ang sabi dito, nang si Eliseo ay nagkasakit ng karamdaman na kanyang ikinamatay, si Joas na hari ng Israel ay pumunta sa kanya at umiyak sa harapan niya. Ama ko, ang mga karawahe ng Israel at ang kanyang mga bayo. Sinabi ni Eliseo sa kanya, kumuha ka ng pana at ng mga palaso, at siya'y kumuha ng pana at mga palaso. At sinabi niya sa hari ng Israel, nilagay mo ang iyong kamay sa pana, at inilagay niya ang kanyang kamay, at inilagay ni Eliseo ang kanyang kamay sa mga kamay ng hari. At kanyang sinabi, buksan mo ang bintana sa dahong silangan, at binuksan niya ito. Na magagayoy sinabi ni Eliseo, panain mo. At siya'y pumana, at kanyang sinabi, ang palaso ng pagtatagumpay ng Panginoon, ang palaso ng pagtatagumpay laban sa Syria, sapagkat lalabanan mo ang mga taga-Syria sa Afek hanggang sa sila'y iyong malipol. So dito ay makita natin sa teaching number 1 natin na ang ating Diyos ay nag-declare ng victory sa bayan ng Israel against sa Syria at masasabi natin yun dahil ito ay symbolical na pinapagawa ng Diyos na sa pamamagitan ng Eliseo patungo kay Joas So mabasa natin dito ay masasabi natin na ang gusto talaga ng Diyos ay magpatagumpay ang kanyang bayan. At sabi pa dito, kung itutuloy natin, siya ay nagpatuloy, kunin mo ang mga palaso, at kinuha niya ang mga iyon. At sinabi niya sa hari ng Israel, ipana mo ang mga iyon sa lupa. At siya ay pumanan 3 ulit at tumigil. Ang tao ng Diyos ay nagalit sa kanya at nagsabi, pumana ka sana ng 5 o 6 na ulit, nang sa gayon ay napabagsak mo sana ang Syria hanggang sa iyong malipol. Ngunit ngayon papanain mo ang Syria ng 3 ulit lamang. So sabi sa teaching number 2 natin na ang ating Diyos ay nagdedemand ng faith wholeheartedly. So nangangahulugan na ang ating Diyos ayaw niya ng half-hearted, gusto niya ng wholeheartedly na paglilingkod at pananampalataya sa Kanya. At dito ay ating makita, masasabi rin natin dito na yung pananampalataya niya ng best lamang ay yung sinasabi sa teaching number 3 natin na God blesses those people according to their faith. Ibig sabihin, depende yun sa pananampalataya natin. Kaya tayo binibless ng ating Diyos, at mababasa natin yun sa New Testament sa kung paano ang ating Panginoong Jesus nagpagaling ng mga may sakit sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa Kanya. So ito lamang po ang ating devotion na kung saan kailangan natin magkaroon ng wholeheartedly na faith pagdating sa ating Diyos. So ito lamang po, maraming salamat.